Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakay muli sa amin sa iyong salita ngayong araw. Sa pagpapahintulot sa amin na magpuri sa iyo at maturuan sa pamagitan ng iyong salita. Sa oras na ito, ang Espiritu Santo nawa ang sumama at kumilos sa amin upang ang iyong mga salita ay maging aral sa aming mga puso. Pamunuan at tulungan mo po kami sa aming mga buhay upang sa araw na tumayo kami sa iyong harapan na hindi magtatagal ay makatanggap kami ng pagpupuri, karangalan at kalawalhatian. Lalo na po, samahan nawa ng Panginoon ang bawat takbang ng mga nagsasagawa ng mga misyon sa ibang mga bansa at mas mahayag pa ang iyong mga gawa at kapangyarihan. Tulungan mo po ang iyong ebanghelyo na mas aktibo pang maipahayag sa aming bansa at sa ibang mga bansa at gamitin mo po kaming lahat na mahalaga. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo sa buong service ngayong araw na ganap na kumikilos sa loob ng aming mga puso at tinutulungan kami. Idanalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa unang Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17 verse 45. Unang Samuel chapter 17 verse 45. Unang Samuel chapter 17 verse 45. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at ibubuwal kita, at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel, at upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay." Nang tumayo ang Pilisteo at lumapit upang salubungin si David ay mabilis na tumakbo sa hanay ng labanan upang sagupain ang Pilisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador. Tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Basahin din po natin ang sabay-sabay ng verse 40. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Hanggang dito po. Sa araw na ito, si Pastor Johan Ri ay nasa Tokyo Winter Retreat sa Japan. At ako ay naparito para humalili sa kanya. Ngayong araw, gusto ko pong ibahagi ang mensahe na nakasentro sa unang Samuel chapter 17. Nagkaroon po ng digmaan ang Israel laban sa mga Pilisteo. Ngunit sa gitna ng mga Pilisteo ay may isang higanteng mandirigma at ang pangalan niya ay Goliath. Ayon po sa Biblia, ang taas ni Goliath ay may tansya na karaniwang nasa halos 2 metro at 70 sentimetro hanggang 3 metro at 10 sentimetro. Siya ay higante na halos 3 metro ang taas. Kaya itong si Goliath na naghahamon ng away ay mayabang na sumigaw at sabi po niya, "Pumili kayo ng isang lalaki mula sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya ay makakalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung kayo'y matalo, kung ako'y manalo laban sa kanya at mapatay ko siya, magiging alipin namin kayo at maglilingkod sa amin." Mayabang siyang sumigaw
at nilapastangan ang bayan ng Diyos, pero walang sino man ang makalaban sa Goliath na ito. Subalit sa una, hindi intensyon ni David na pumunta doon sa digmaan. Ipinadala siya ng kanyang ama na si Jesse dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ng mga kapatid niyang lalaki dahil naroon sila. Kaya nga, para malaman ang tungkol sa kanila, isinugo niya si David sa labanan. Sa digmaang iyon, narinig ni David ang malakas sa sigaw ni Goliath at naisip niya, bakit hahayaan namin ang taong ito? Kalaunan, kinuha ni David ang kanyang tirador at ang mga bato at tinalo niya si Goliath gaya ng naitala po rito. Ito po ay kwento na alam nating lahat. Isipin po natin ito na may nakasentro sa kwentong ito. Paano natalo ni David si Goliath? Bibigyan ko muna kayo ng maiksing background. Mula sa kabataan niya, natuto si David na magtiwala sa Diyos. Dahil patuloy siyang nagtiwala at umasa sa Panginoon mula sa batang edad, nagawa niyang mapagtagumpayan si Goliath sa labanan. At sa una, hindi nagpunta si David sa digmaan upang labanan si Goliath. Nagpunta siya doon dahil may inuutos ang ama niya, subalit sa huli napatay niya si Goliath. May ilang mga taong sinusubukan na gawin ang malaking gawain mula sa simula. Ngunit, madalas, sa pamamagitan ng tapat na paggawa sa mga bagay na ibinigay sa kanila, hindi inaasahang napasali sila sa isang dakilang bagay o gawain. Nagpunta si David dahil inutusan siya ng kanyang ama. At ang resulta, napatay niya si Goliath at tumuntong siya sa entablado ng kasaysayan. May kaugnayan din ito sa ating mga sariling buhay. At may karanasan si David sa paglaban at pagtalo sa mga leon at oso habang nag-aalaga ng kanyang mga tupa sa ordinaryong panahon. Dahil sa mga karanasang iyon, nagawa niyang harapin si Goliath. Kung wala mga iyon, hindi niya maiisip na labanan ng isang higanteng 3 metro ang taas. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kahalaga na patatagin ang pananampalataya ng mga karanasan sa ating pang-araw-araw na mga buhay. Noong nagpakita si Goliath, ang nakita ng mga Israelita ay ang kanyang nakakatakot na itsura at katayuan bilang isang magiting na mandirigma. Ngunit bilang bayang pinili ng Diyos, nabigo silang makita ang Diyos mismo. Magkaiba ang kanilang pananaw. Nung dumating si David sa labanan, hindi lang si Goliath ang nakita niya. Nakita niya ang buhay na Diyos. Kaya, habang ang iba ay nakikita lang ang mismong sitwasyon, ngunit ang nakita ni David ay ang lampas sa sitwasyon na may dakilang Diyos na nasa likod nito. Kaya, kapag ang parehong kaganapan ay nangyari, ang mga taong walang pananampalataya o may mahinang pananampalataya ay nakikita lang ang mga sitwasyon bilang napakabigat. Ngunit sa isang taong may matatag na pananampalataya ay nakikita ang buhay na Diyos na nasa likod ng lahat ng mga ito. Kaya makikita natin na ang kanilang pananaw ay magkaiba at hindi lumaban si David kay Goliath na may suot na baluti. Tama po ba? Nung patungo na sa digmaan si David, isinuot ni Saul ang kanyang sariling baluti sa kanya. Pero hindi ito kasya sa kanya, kaya lumabas si David, dala ang kanyang tirador at mga bato, gaya ng nakasanayan niyang gamitin sa kanyang araw-araw na buhay at pinatay si Goliath. Kaya kung walang ginawang maraming pagsasanay si David gamit ang kanyang tirador, hindi po siya pupunta gamit ito. At ang makapangyarihang sandata, ang tirador po. Makapangyarihan po ang tirador. Minsan, may nakita ko sa TV na taong gumagamit ng tirador at sabi ko, wow, kamangha-mangha ang taong iyon. Kaya po niyang patamaan ng eksakto ang lahat ng mga lumilipad na target. Binanggit din po ng Biblia ang maraming taong sanay sa paggamit ng tirador. Kaya malinaw na sanay si David sa paggamit ng tirador at nasanay siyang mabuti. Kaya nga, lumaban siya gamit ang bagay na nakasanayan na niya.
At noong nakita niya si Goliath, siya ay tunay na isang hangal na tao. Sa mundong ito, may kahangalan at may mas malaking kahangalan. Hindi na kailangang lumapit ni Goliath at insultuhin ang bayan ng Diyos at lapastanganin ng Diyos, at sa huli ay siya ay pinabagsak at hindi po ba? Kaya nga sinabi sa mga Kawikaan, chapter 5, verse 23, at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. Sa ibang salita, dahil sa labis na kahangalan. Sa ibang salin, ito ay malaking kalokohan o malaking kahangalan. Ipinapakita po nito na sa gitna ng mga kahangalan, may uri ng malaking kahangalan din. Malakas si Goliath. Ngunit siya ay walang alam. Hindi niya napagtanto kung gaano kalaking kasalanan ang hamunin ng bayan ng Diyos. Nalalaman niya na ang kanyang pangalan ay may susulat sa kasulatan at hahamakin ng maraming panahon. Kung una niya na itong nalaman, tatangkayin ba niya ang lumapit? Ang mga walang ingat na lumalaban sa bayan ng Diyos ay tunay na kumikilos ng may kahangalan. Ngayon, pag-isipan po natin, ang katotohanan na si David ay nagdala ng 5 makikinis na bato. Nilagay niya ang isa sa tirador at tumama ito sa inaasinta niya na nagpabagsak sa kanyang kalaban. Sa ating mga espiritual na buhay, kahit na hindi natin harapin mismo si Goliath, humaharap tayo sa mga bagay na katulad niya. Nagpapakita ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan, bigla tayong inaatake ni Satanas. Minsan, parang si Goliath ang asawang lalaki. Minsan naman, parang si Goliath ang asawang babae. Sa ibang mga kaso, kahit ang mga anak ay pwedeng maging parang si Goliath. Ito po ay mga digmaan na hindi natin kayang mapanalunan sa paggamit ng ating sariling lakas. Napagtagumpay ni David. Si David po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtirador sa kanyang bato. Sa lakbayan ng ating pananampalataya, ano po ang bato na dapat nating itirador? Ang pinakamakapangyarihang bato sa katotohanan na yung salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 4:4 na susulat, sa verse 7 na susulat, at sa verse 10 na susulat. Ang nasusulat na salita ang naging pinakamalakas na sandata sa ating mga buhay. Maging si Jesus ay napagtagumpayan ng Diablo sa pamamagitan ng pagbanggit ng 3 talata mula sa Deuteronomy. Gayon din naman, kung umaharap tayo sa mga pagsubok at ang mga paghihirap, mapagtatagumpayan din natin sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita. Isang bagay pa na dapat nating pag-isipan ay ito. May ilang mga tao na nagsasabing gagawin ng Diyos ang lahat. Wala akong kailangang gawing anumang bagay. Pero hindi po ito totoo. Sa unang Samuel 17 verse 40, si David, hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa. Hindi lang iyon, basta mga bato. Maingat niyang pinili ang makikinis na mga bato dahil ang mga makikinis na bato ay lumilipad ng diretso at mabilis. Ipinapakita nito na hindi lang basta ang Diyos ang gumagawa ng lahat para sa atin. May mga bagay na kailangan nating ihanda at gawin mismo. Halimbawa, kung masipag ang isang tao sa evangelism, mabuti po iyon. Ngunit kung isang tao ay nagpapabaya sa evangelism at sinasabi ang Diyos ang gagawa nito, habang nagdadahilan sila sa paggawa ng kanilang mga responsibilidad, hindi po ito mabuti. Hindi dapat gamitin ang Diyos bilang dahilan sa pag-iwas sa mga bagay na dapat tayo ang gumagawa. Mahalaga ang balanse. Pag-isipan natin ito ng sama-sama. Una, paano natalo ni David ang taong si Goliath sa yugto ng kasaysayan? Mula sa kanyang kabataan, tumanggap siya ng pagsasanay sa kanyang pananampalataya. At mula sa kanyang pagkabata, sa katunayan natuto siyang magtiwala sa Diyos. Tingnan po natin sa mga awit 71. Mga awit 71 verse 5. Mga awit 71 verse 5. Sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Sabi po niya, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Sinabi ni David, sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos. Si David ay isang taong nabuhay kasama ang Diyos bilang kanyang pag-asa. Ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. Mula sa kanyang kabataan, ganap siya nagtiwala sa Diyos. At mabasa natin sa verse 7, sa marami ako yung naging kagilagilalas. Ngunit ikaw ang aking matibay na
kong kanlungan. Sa marami, ako'y naging kagila-gilalas. Ibig sabihin nito, kakaiba siya. Ibinukod, may mga 8 anak. 8 anak na lalaki si Jesse. Pero bakit si David ang binuhusan ng langis ng Diyos sa kanila? Malinaw na si David, mula sa kanyang kabataan ay nagtiwala sa Diyos sa isang napakabukod tangi at hindi pangkaraniwang paraan. Kaya sinabi niya, sa marami ako'y naging kagila-gilalas. Gayon din naman, si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Ngunit sino sa kanila ang pinakalubosang nagtiwala sa Diyos? Si Jose, ang pang-11 anak, ang lalong umasa at nagtiwala sa Panginoon. Kaya bakit ibinigay ng Diyos kay Jose ang mga panaginip na iyon? Na magiging dakila siya? Na pamumunuan niya? Na magiging mas higit siya kaysa kanyang mga kapatid na lalaki? Dahil mas higit na nagtiwala si Jose sa Panginoon kaysa mga kapatid niya. Kaya sinasabi ng kasulatan, sa marami ako'y naging kagila-gilalas. Ibig sabihin, iba siya. Hindi pangkaraniwan. Medyo kakaiba. Maaaring sabihin ng iba, kailangan ba talaga na umaasa sa Diyos? Hanggang sa puntong iyon? Ngunit, nabuhay si David sa ganoong paraan. Umasa po siya sa Diyos ng lubusan. Ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Habang nag-aalaga ng kanyang kawan, naranasan ni David kung gaano nagmalasakit ang Diyos sa kanya. Gaya ng sinasabi sa mga awit, 23 verse 1 hanggang 2, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Sa mahabang mga panahon ng kanyang pagiging pastol, naramdaman ni David sa kanyang sariling karanasan na ang Diyos ang kanyang pastol at tumutulong sa kanya. Naranasan niya ang tunay na praktikal na pag-aalaga ng Diyos. Kaya, mula sa kanyang kabataan, nabuhay siya na umaasa sa Diyos. At para kay David, ang Diyos ay buhay na katotohanan. Hindi isang teorya, kundi tunay. Kaya nga, kapag ang isang tao ay nabubuhay araw-araw na nagtitiwala sa Diyos, kalaunan, makikita ito mismo sa mga resulta. At hindi lang siya nagtiwala sa Diyos, kundi sa kanyang araw-araw na buhay. Tiyak po na si David ay taong sumusunod sa kanyang ama na si Jesse. Hindi nagpunta si David para patayin si Goliath. Nagpunta siya dahil gagawin niya ang utos para sa kanyang mga kapatid na lalaki. Tingnan po natin sa unang Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17. Verse 17. Unang Samuel 17 hanggang 18. Sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong isang epang sinangag na trigo at 10 tinapay, at dalhin mo kaagad sa iyong mga kapatid sa kampo. Dalhin mo rin ang 10 kesong ito sa kapitan ng kanilang libo. Tingnan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid at kumuha ka sa kanila ng palatandaan. Inutusan si David ng kanyang ama. Hindi siya gumawa ng dakilang bagay. Sinunod niya lang ang utos ng kanyang ama. Nung maging hari si Saul, sinugo rin siya upang gawin ang isang utos. Si Saul, na anak ni Kish, ay sinabihan ng kanyang ama na umalis at hanapin ang mga asno. Habang naghahanap dito at doon, kalaunan nakilala niya si Samuel. Binuhusan siya ng langis at naging hari. Binuhusan siya ng langis habang ginagawa ang utos ng kanyang ama. Nandin si Jose ng kanyang ama. Habang nasa Hebron si Jose, ang mga kapatid niyang lalaki ay nagpunta sa Shechem upang magpastol ng mga kawan. Kaya, isinugo siya ng kanyang ama para tingnan sila. Umalis si Jose para sundin ang kanyang ama. Naglakbay siya ng 80 kilometro
mula Hebron hanggang doon po sa Shechem. Para sa isang 17 taong gulang, ang maglakad ng 80 kilometro ay kahanga-hanga. Ngunit nung dumating na siya, umalis na ang kanyang mga kapatid at kalaunan, nalaman niya na nagpunta sila sa Dotan na dagdag na 24 na kilometro ang layo. Kaya naglakbay si Jose ng kabuang 104 na kilometro upang hanapin ang kanyang mga kapatid na lalaki. Gayunpaman, nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid na lalaki at ipinagbili siya sa halagang 20 pirasong pilak at dinala siya sa Ehipto. Umalis po si Jose para gawin ang utos ng kanyang ama. Ngunit biglang natagpuan niya ang kanyang sarili na sa Ehipto, kung saan nagdusa siya sa loob ng 13 taon bago naging punong ministro. Nagpunta rin si David para sundin ang utos at sa huli, napatay niya si Goliath. Si Ruth, ang kanyang biyanang babae, kasama ang kanyang biyanang babae ay nagbula sa Moab patungo sa Bethlehem. Ang kanyang biyanang babae ay walang makain. Kaya si Ruth ay namulot ng uhay sa bukid ni Boaz para magkaroon ng pagkain. At habang ginagawa ang ganitong simpleng gawain, naging asawa siya ni Boaz. Hindi nagpunta si Ruth sa bukid para gawin ang dakilang bagay, kundi para mapakain ang kanyang biyanang babae. Subalit ang simpleng gawain iyon ay naglagay sa kanya bilang isang mahalagang tao sa kasaysayan ng Biblia. Kaya, mahalaga ang pagsunod araw-araw. Paano naging asawa ni Isaac si Rebecca? Siya ay nanggaling sa balon, pasa ng kanyang banga, at may taong lumapit. Ang alipin ni Abraham. Humingi siya na ng maiinom na tubig. Hindi niya lang siya binigyan ng tubig. Kahit pasanan niya ang kanyang banga, nag-igib din siya ng tubig para sa kanyang 10 kamelyo. Sinabi na sa isang inuman, ang isang kamelyo ay umiinom ng halos 80 litro ng tubig. Kaya para sa 10 kamelyo, 800 litro iyon. Para makaigib ng ganong karaming tubig, kailangan ng maraming oras ng paggawa. Gayunpaman, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig, hindi lang sa alipin kundi maging sa kanyang mga kamelyo. Kalaunan, naging asawa siya ni Isaac at sumakay siya sa mga kamelyo na binigyan niya ng tubig. Naglakbay siya ng 3 araw para makita si Isaac. Kaya nga, hindi sa nagsisikap tayo para sa mga dakilang bagay, kundi habang tapat nating isinasagawa ang anumang gawaing ibinibigay sa atin, ang Panginoon ay himalang pinag-uugnay tayo. Pinag-uugnay ng Panginoon ang mga taong tapat na gumagawa ng mga maliliit na gawain na ibinigay sa kanila sa mga dakilang bagay. Ang subuking talunin si Goliath sa simula ay imposible. Ang kailangan ay gawin ang araw-araw na mga bagay. At ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na humarap si Job sa ganong kalaking pagsubok ay dahil malinaw na naitala sa Biblia kung gaano niya lubusan at regular na ipinapamuhay ang kanyang buhay ng pananampalataya. Kaya nga, mayroon siyang pundasyon ng tuloy-tuloy at hindi nagbabagong pananampalataya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kaso ni Job, kahit na namatay ang kanyang 10 anak, nawala ang kanyang kayamanan, at ang kanyang buong katawan ay nagkasakit, pinahintulot ito ng Panginoon dahil alam niya. Mapagtitisan niya ang ganong mga pagsubok. Hindi lang basta hinahayaan ng Diyos na harapin ng sinuman ang ganong mga pagsubok. Tama ba? Ang araw-araw na buhay pananampalataya ay tunay na mahalaga. Kaya, sinasabi ng isang bata na gusto ko nang maging matanda. Paano magiging matanda ang isang bata? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagkain, paggawa at pagkain araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, magiging matanda ba sila o hindi? Magiging matanda sila. Ang espiritual na paglago ay pareho rin. Kailangan lalago ang pananampalataya ko. Kailan lalago ang pananampalataya ko? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy, araw-araw na pagsasanay, kaya tuluyang lumalago ang pananampalataya. Kaya ang araw-araw ay mahalaga. Ang pagpapabaya sa isang araw ay pwedeng magdulot sa uli ng malaking mga kawalan sa inyong espiritual na buhay. Hindi tayo nagsimula sa malaking bagay. Ang isang maliit na binhi ay lumalaki at nagiging isang malaking puno paglipas ng panahon. Hindi po ba? At ngayon, nagkaroon ng espiritual na karanasan si David. Tignan natin, unang Samuel 17, sa verse 34. Kipag-usap si David kay Haring Saul. Kaya dito unang Samuel 17 verse 34.
Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso, ay kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay, at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhang ako, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pelisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Basahin din po natin ang sumunod na talata ng sabay-sabay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pelisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Sinasabi na habang nag-aalaga si David ng kanyang mga kawan, verse 34, kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, hinahabol niya at pinapatay. At iniligtas ang kordero. Sinabi pa niya sa verse 35, kapag dinaluhong ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso. At ang Pelisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Natalo ko ang mga leon at mga oso, kaya madali ko ring matatalo ang sinumang Pelisteyo. Gaano man sila kalaki, sinabi niya. Subalit pag-isipan po ninyo ito. Paanong posibleng magawa ng sinuman na matalo ang isang leon o isang oso? Sinabi ni David na nagtiwala siya sa Diyos mula sa batang edad. Kaya, binigyan siya ng Diyos ng mga espesyal na kapangyarihan. Iwan po na natin ito ng sandali at balikan ito mamaya. Tignan natin sa mga awit 18. Tignan po natin sa verse 32. Mga awit 18, verse 32. Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at ginagawang ligtas ang aking daan. Kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, at sa mataas na dako ako'y matatag na inilalagay niya. Sinasanay niya ang aking mga kamay para sa paikidigma, ano pat kayang baluktutin ng aking kamay ang panang tanso. Dito po sinabi ni David, ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan. Anong meron si David? Meron siyang kalakasan. Kalakasan na ibinigay ng Diyos. At kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, na ginagawang mabilis ang kilos ni David. At sinasanay niya ang aking mga kamay para sa paikidigma, na ipinapakita ang kahinaan ng mga kaaway. At ngayon ay sinasanay ako ng Panginoon. Ano pat kayang baluktutin ng aking mga kamay ang panang tanso. Ano pong ibig sabihin nito? Upang baluktutin ang panang tanso, kailangan mo ng pambihirang lakas. Hindi lamang si Samson ang malakas. Maging si David, mayroon siyang taglay na pambihirang bagay. May taglay siyang espesyal na lakas na ibinigay ng Diyos. Kailangan mo ng espesyal na lakas upang labanan ang mga leon at oso. Makakaya mo kayang pakipaglaban sa pamagitan ng ordinaryong lakas? Ano ang binibigay ng Diyos sa mga taong patuloy na isinasagawa ang kanilang pananampalataya? Ito ang walang pag-aalinlangang lakas. Kaya, sa mga awit 29, ano ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan? Sa verse 11, ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasa nawa ng Panginoon ng kanyang bayan ng kapayapaan. Nagbibigay ang Diyos ng lakas sa kanyang bayan. Nagbibigay siya ng lakas sa kanyang bayan. Kaya nga, sa patuloy na nagsasagawa ng kanilang pananampalataya, merong nagbibigay na lakas sa kanila upang isabuhay ang mabuting buhay pananampalataya. Patuloy rin itong nangyayari hanggang ngayon. Hindi po ba? Hindi nanalo sa walang dahilan si David laban sa mga leon at oso, sapagkat patuloy siyang umaasa at nagtitiwala sa Panginoon mula sa pagkabata. Binigyan siya ng Diyos ng kalakasan, tulad ng pagsunod ni Jose sa kanyang mga magulang at pagtitiwala sa Diyos.
binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip. Kaya binigyan din siya ng Diyos ng kalakasan. Tingnan po natin sa unang Samuel chapter 17 verse 37. Chapter 17 verse 37. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso. Isa itong karanasan. Binigay ng Diyos kay David ang karanasang ito. Binigyan niya siya ng karanasan sa pakikipaglaban at talunin ang leon at oso. Dahil mayroon siyang karanasan na nagliligtas sa akin. At ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. Nakatanggap si David ng pagsasanay mula sa Diyos sa kanyang araw-araw na buhay sa pag-aalaga ng tupa. At ngayon, may karanasan siya sa pagliligtas ng Diyos sa digmaan at binigyan siya ng pagtatagumpay. Ang mahalagang salita rito ay na nagligtas sa akin at siyang magliligtas sa akin. Dahil sa karanasang ito, siya ay nagpapatuloy. Kalaunan, naging magulo ang buhay ni David. Hindi natin alam kung gaano karaming pagdurusa ang kanyang tiniis. Mayroong karanasan si David sa pakikipaglaban sa mga leon at oso at nilabanan at tinalo rin niya si Goliath. Kaya maging nang subukan niyang patayin si Saul, nagtiis at nanatili. Maging subukan siyang patayin ni Saul, nagtiis at nanatili si David. Kalaunan, nang ang kanyang anak na si Absalom ay nangamkam ng kapangyarihan at pinalaya si David, pinilit siyang palayasin ng nakapaa. Gayunpaman, nagtiis siya dahil sa kanyang karanasan sa pananampalataya. Sinasabi sa mga tao sa paligid niya, katapusan na ng buhay ni David. Hindi na muli makakabangon si David. Sa kabila ng mga gayong sitwasyon, nakabangon muli si David. Bakit? Sapagat mayroon siyang karanasan. Hindi siya nawala ng pag-asa, maging sa mga sitwasyong wala ng pag-asa sapagat mayroon siyang karanasan sa patuloy na tulong ng Diyos sa mga ordinaryong panahon. Maging sa mga malubhang panahon. Naniwala siyang tulungan siya ng Diyos. Sa mga awit, tignan po natin. Mga awit, chapter 4. Ito ang pinakamahirap sa panahon na buhay ni David. Mga awit, chapter 4. Yung mga awit, chapter 3 at 4 ay magkatulad ang background. At sa pamagat, ang pamagat sa mga awit 3, sa verse 1 ay ang awit ni David nang takasan niya si Absalom. Si Absalom ay nagplano sa loob ng 3 taon na agawin ang trono ng kanyang ama at si David ay iniwang tumatakbong nakapaalang. Sinabi ng mga tao sa verse 2, awit, chapter 3, verse 2, marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya. Selah. Katapusan na ng buhay ni David. Ngunit, iba po si David. Basahin po natin ng sabay. Awit, chapter 4, verse 1. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, O Diyos na tagapagtanggol ko. Binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dalangin ko'y iyong pakinggan. Ano po ang ibig sabihin ng awit chapter 4 verse 1? Sagutin mo ako kapag tumatawag ako. Binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Maraming kahirapang hinarap si David sa nakaraan. Gayunpaman, binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Binigyan mo ako ng silid. Ang orihinal na Hebreyong salita para rito ay lumawak o binigyan ng silid. Kaya nga, sa gitna ng aking mga kahirapan, binigyan ako ng silid ng Panginoon. Naging mapagbigay siya sa akin. Bagaman labis akong naipit at hindi makatakas, binigyan ako ng silid ng Panginoon. Iniligtas niya ako sa gayong sitwasyon. Naging mapagbigay siya sa akin sa mga mahirap na sitwasyon at iniligtas ako muli. Patuloy niya itong ginagawa sa akin. Kaya, nagsalita siya mula sa kanyang karanasan. Ipinakita rito na ginagawa ito ng Panginoon sa kanya mula pa noon. Kaya, ngayong nasa kaguluhan ako, pakiusap, bigyan mo ako ng silid. Bigyan mo ako ng malawak na daan. Ito ang sinasabi niya. Ngunit dito, binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Ibig sabihin, ay pinalawak ito ng Diyos. Pinalawak niya ito sa lahat ng paraan.
Naranasan ni David ang tulong ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kaguluhan at paulit-ulit siyang inililigtas ng Diyos. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtulong, patuloy na lumawak ang kanyang puso at isip. Ang kanyang pananaw sa Diyos ay patuloy na lumalago. At sa paulit-ulit na karanasan niya sa pagliligtas sa kanyang mga kaguluhan, ang kanyang puso at isip ay lumawak din at naging taong maunawain, mas kinilala ang Diyos sa higit na dakilang paraan at naging taong naunawaan ang buhay at lahat ng bagay na mas malawak. Binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Opo, kailangan natin ng kaalaman, ngunit kailangan din natin ng karanasan. Kahit gaano karaming driving lessons ang aralin mo, kailangan mo pa rin talagang magmaneho. Tama po? Kaya po kailangan magkaroon ng tunay na karanasan. Sa pamamagitan ng karanasan, patuloy na lumago ang pananampalataya ni David. Dahil meron siyang karanasan, nagawa niyang harapin si Goliath. Isang bagay pa, nang lumabas si Goliath mula sa mga hukbo ng Pilisteo, natakot ang lahat ng mga Israelita. Bakit po? Dahil nakita nila si Goliath. Ngunit ano po ang nakita ni David? Hindi niya nakita si Goliath. Nakita niya ang buhay na Diyos na nasa likod ni Goliath. Kaya ang pananaw ay talagang magkaiba. Sa unang Samuel chapter 17, verse 26. Sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya, ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Pilisteyong ito at makapag-alis ng kahiyang ito sa Israel? Sapagkat sino ba itong hindi tuling Pilisteo na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? Nanginig ang mga Israelita sa harapan ng higanteng si Goliath ng mga Pilisteo. Ngunit sinabi ni David, sapagkat sino ba itong hindi tuling Pilisteo na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? Diyos na buhay. Sa ibang salita, ganito ang ibig niyang sabihin. Ang lakas naman ng loob niya. Ganito po ang ibig sabihin. Ang lakas naman ng loob niyang kutyain ang Diyos. Ang lakas naman ng loob niyang insultuhin ang buhay na Diyos. Kaya ang pananaw ay talagang magkaiba. Ang pananampalataya ay hindi pagtingin sa sitwasyon, kundi pagtingin sa Diyos na siyang nasa likod ng sitwasyon. Yan po ang pananampalataya. Kaya kapag maliit ang ating pananampalataya, hindi natin alam ang gagawin dahil nadadaig tayo ng sitwasyon. Maging ngayon sa ating buhay, may mga panahon na nilalabanan at hinaharap natin ng mga napakahirap na sitwasyon. Nakita nila si Goliath. Ngunit habang ang iba ay si Goliath lamang nakikita, may ibang mga nagsasabi na, oo, nariyan ang kahirapan. Ngunit nakikita rin nila ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ang kanyang pangako na tumulong. Kaya tiningnan nila ang Diyos ng pangakong iyon, ang buhay na Diyos. Isaiah 40 verse 27, bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Ano pang sinasabi ng kasulatan? Isaiah 40:31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sinasabi nila, marahil ay hindi alam ng Diyos ang aking sitwasyon. Nakatingin lamang sila sa sitwasyon. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Kapag ang isang tao ay naghihintay sa Diyos at nakatingin sa Diyos, hindi magiging malaking usapin ang problema. Kapag tumulong ang Diyos, madali itong malulutas. Kaya pareho ang sitwasyon. Magkaiba ang pananampalataya. Ito ay pagkakaiba ng pananampalataya. Nalalaman ni David na ang Diyos ay buhay at mayroon siyang karanasan at sa tulong ng Diyos. Kaya ganito ang ibig sabihin niya. Kapag tumulong ang Diyos, baliwala ang problemang iyon. Kapag may isang taong hindi nagtitiwala sa Diyos araw-araw sa pamumuhay at nabubuhay lamang sa kagustuhan nila, kapag dumating sa kanila ang kaguluhan, natataranta lamang sila. Tama po ba?
Ito po ang kaibahan. At ang isang bagay pa ay hindi lumabas si David na laban sa may suot na baluti. Tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 17, verse 38. Ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo, at kanyang sinuotan siya ng metal at saplot sa katawan. Ibinigkis si David ang tabak sa kanyang kasuotan, at hindi niya magawang makalakad sapagat hindi siya sanay sa mga ito. Kaya sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito, sapagat hindi ako sanay sa mga ito. At hinubad ni David ang mga iyon. Ano ang mangyayari kung tinuloy niyang suotin ito? Mamamatay siya. Hindi siya maaaring lumaban ng suot ito. Kaya sa verse 40, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Nagpatuloy siya sa kung saan siya pamilyar at sa nakasanayan niyang gamitin sa araw-araw niyang buhay. Sinasabi na si David ay isang taong mahusay na sa pagtugtog ng alpa. Upang mahusay na makapagtugtog ng alpa, magasanay ka ba ng kaunti o marami? Dahil kilala si David bilang mahusay na manunugtog ng alpa sa kanyang panahon, ibig sabihin ay nasanay siya ng higit sa araw-araw. At sa ikalawang Samuel 23 verse 1, tinawag siyang ang matamis na mga awit ng Israel. Upang maging mahusay sa pag-awit, kailangan bang magsanay ng marami o hindi? Tignan po natin ngayon, napakahusay ng pag-awit ng ating choir. Nanggagaling ito sa patuloy na pagsasanay na ginagawa nila araw-araw. Dahil may masiding pagnanais si David na protektahan ang kawan sapagkat higit niyang silang iniibig. Masalo niyang ninanais na bantayan sila. Magkasanay ba siya upang protektahan ang kawan o hindi? Siyempre po nasanay siya. Nagsanay siya, pero patuloy siyang nagpalakas at nagsanay ng walang tigil. At dahil matindi ang kanyang pagnanais na protektahan ang kawan, marahil ay nasanay siyang magbato ng tirador ng higit kaysa sinuman. Ngunit, kung hindi siya kailanman nakapagsanay, tatamaan ba ng Panginoon ang bato sa kanyang target dahil na lang tumirador siya? Tumirador si David at magiging taga-maniobra na ba ang Panginoon ng pagtatamain ito na anuman ang mangyari? Sapagkat wala siyang sablay sa pagkasanay araw-araw, ginamit iyon ng Panginoon upang mapabagsakin si Goliath. Tama po? Kung hindi ka nagsasanay araw-araw, hindi mo dapat asahan na ililigtas ka ng swerte lang. May isang tao na matapang na nagpapahayag, papasok ako sa Seoul National University. Ngunit naglilingkod lamang siya sa church araw-araw at hindi nag-aaral. Hindi man lang nag-aaral. Siguradong papasa ako sa Seoul National University. Huwag kayong mag-alala. Kaya tapat siya naglingkod at nagsisikap sa church. At isang linggo bago mag-exam, dumalo siya sa isang prayer retreat. May time team siyang nanalangin sa loob ng buong isang linggo. Tapos kumuha siya ng exam. Makakapasa ba siya o babagsak? Bumagsak siya, hindi po maaaring gamitin ng Diyos para sa iyong sariling pakinabang. Yung dahilan kung bakit kinuha ni David ang kanyang tirador ay dahil sanay siya doon at ginagamit niya iyon araw-araw. At partikular na pinili niya ang mga makikinis na bato. Eksaktong 5 ang pinili niya. Ngayon din naman, maaari nating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na pamilyar tayo at nakasanayan nating gawin. Si Dorcas, sa aklat ng mga gawa, ay gumawa ng maraming kasuotan para sa mga babaeng balo. Ang pananahi ang kaya niyang gawin ng mahusay. At sa pamamagitan nito, nakapagbigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Gumamit si Shamgar ng panundot sa baka, at sa gayon ay nanalo siya sa digmaan. Kaya dapat natin gamitin ang anumang bagay na pamilyar tayo at bihasa. At dito, naganap ang digmaan sa libis ng Ela, kung saan nagkampo ang mga hukbo ng Israel at ng mga Pilisteo sa magkabilang panig. Mga 800 metro daw ang lapad nito. Ito ay pababa ng ganito sa halos 800 metro. At sa pagitan nila ay may distansya na mga 160 meters at isang sapa na dumadaloy sa pagitan. Kaya nang lumabas si David upang lumaban, pumili siya ng 5 makikinis na bato sa sapa sapagkat umaagos ito doon. Habang lumalapit siya patungo kay Goliath, si Goliath ay hindi isang ordinaryong malaking tao. Tingnan po natin ito. Unang Samuel, chapter 17,
Sa verse 4, at lumabas mula sa kampo ng mga Pelisteo ang isang pangunahing mandirigma na ang pangalan ay Gulayat na tagagat, na ang taas ay 6 na siko at isang dangkal. 6 na siko at isang dangkal. Ang isang siko ay kadalasang nasa 45 to 50 centimeters. Kahit pa i-convert mo ang 45 centimeters, ito ay magiging 2.90 meters. Kung i-convert mo ito gamit ang mas mataas na panukat, ito ay magiging 3.10 meters. Kaya siya ay halos 3 metro ang tangkad. Ang taas niya ay halos 3 metro. Sa unang Samuel 17 verse 5, siya ay mayroong isang helmet na tanso sa kanyang ulo at siya ay may sandata ng baluti sa katawan at ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. Ang bigat ay ng kanyang baluti ay 5,000 siklong tanso na katumbas ng 57 kilograms. Ang baluti ay may bigat na 57 kilograms. At verse 6 hanggang 7, siya ay mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita at isang sibat na tanso na nakasakbat sa kanyang mga balikat. Ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi at ang dulo ng kanyang sibat ay may bigat na 600 siklong bakal. Kaya ito ay magiging 6.8 kilograms. Sapagkat ang dulo ng kanyang sibat pa lamang ay 6.8 kilograms at kapag dinagdag ang puluhan, ito ay magiging sobrang napakabigat. Ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kanya. Itong si Gulayat ay bigla na lamang lumitaw. At ang Gulayat na ito ay nagpakita sa umaga at gabi at hinahamak ang bayan ng Diyos at sinisindak ang mga Israelita. Sa sarili nating buhay din, lumilitaw ang mga bagay na nakakatakot para sa atin, mga problemang tulad ni Gulayat. Ngunit habang binabasa natin ito, may kita natin na maraming tao sa mundo ang hindi masaya. Noong panahon ni Jesus, si Judas Iscariote ay talagang isang kapuspalad na tao. Dahil siya ang pinakamalapit kay Jesus, ang mismong katotohanan, ito ay naging dahilan kung bakit siya ang pinakamalungkot. Si Pilato, bakit labis na pinuna si Pilato? Hindi lamang siya ang nakagawa ng maling paghatol. Ngunit bakit si Pilato ang inusig ng gusto? Sa tuwing binibigas natin ang panalangin ng Panginoon, ano pang lumalabas? Poncio Pilato. Pilato. At bakit ganoon? Dahil hindi niya pinakitunguhan ng tama si Jesus. Maraming tao nagtaksil sa iba. Ngunit bakit si Judas Iscariote ang inusig ng gusto? Dahil ipinagkanulo niya si Jesus. Kaya naman, napakaseryoso nito. At bakit si Gulayat ay patuloy na inuusig sa buong kasaysayan? Dahil hinamak niya ang bayan ng Diyos. Tila naging tapat siya sa sarili niyang Diyos. Kaya kung titingnan natin dito, malamang na naglilingkod din siya sa sarili niyang Diyos, sa sarili niyang paraan. Sa unang Samuel 17, verse 43, sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Ang taong ito ay naglilingkod din sa kanyang mga Diyos, sa kanyang sariling paraan. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Tapat siya sa kanyang Diyos, sa kanyang sariling paraan. Ngunit ito ay isang maling katapatan. Ito ay mali. Kaya kumuha si David ng bato, gamit ang kanyang tirador, at pinatama iyon sa noo mismo ni Gulayat. Dito po sa verse 49, ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador. Tinamaan ng Pilisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Kaya, nang manood ako ng isang programa sa TV, medyo matagal nang nakalipas, sinabi nito na bago ang kaganapang ito, ginawa ng mga Pilisteo ang kanilang mga helmet sa paraan na nakalantad ang noo. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kanilang mga helmet ay nabago at tatakpan ang noo. Walang ideya si Gulayat sa isang bato ang tatama sa kanyang noo nang ganoon. Kaya napagtantan nila na ito ay mapanganib na at pinalitan ng disenyo ng kanilang mga helmet. Gayunpaman, diretsong tumama sa noo ang bato at namatay siya. Ang mamatay sa pamamagitan ng bato ay mahalaga.
Dahil sa Biblia, ang bato ay kadalasang simbolo ng hustisya ng Diyos. Si Abimelech na pumatay sa mga anak na lalaki ni Gideon ay namatay din ang ihulog sa kanya ng isang babae ang gilingang bato. Kaya ang pagtama ng bato ay anino ng matuwid na paghatol ng Diyos. Tinuya ni Goliath ang bayan ng Diyos at bumuo ng isang bato sa kanyang noo at pinatay siya. Hinarap niya ang puot at paghatol ng Diyos. Hindi ba tama iyon? Kaya malakas si Goliath, ngunit hangal siya. At kahit sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang mga taong ganyan, mga makapangyarihan, ngunit talagang napakahangal. Maaring maraming bagay ang natutunan ng isang tao at naging mangmang pa rin. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng maraming kayamanan at maging mangmang pa rin, lalo na ang pinakamahalagang bagay, tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. Ang isa sa pinakamalaking uri ng kamangmangan ay kapag ang isang tao ay nagsasalita ng walang ingat tungkol sa Diyos at sa kasulatan. Iyan ay kahangalan sa mga hangal. Gaano kamangmang at kahangal para kay Goliath na labanan ang Diyos. Ito ay isang gawa ng labis na pagmamataas at kamangmangan. Tingnan po ninyo, ang mundo natin ngayon, may mga taong lantarang nagsasabi na walang Diyos. Mga atheist. At ang evolutionismo ay laban sa Diyos at laban sa kasulatan. Gaano ito kahangalan? May nagsasabi, ang buhay ngayon, ito na ang lahat. Ngunit gaano po ito kahangal? Sinasabi ng Biblia na dapat tayong ipanganak na muli. Ngunit sinasabi ng ilan, hindi iyon kailangang ipanganak na muli. Sila ay direktang salungat sa kasulatan. Nagiging hangal sila. Kahit ngayon ang mga tao ay salungat, umuusig at napupuot sa bayan ng Diyos. Sila mga ipinanganak na muli ng mga Kristiyano. Sa Lucas 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Talagang hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Silang mga umuusig at lumalaban sa mga ipinanganak na muli na mga mananampalataya ay tatayo bahalang araw sa harapan ng hukuman at magugulat sila kapag natuklasan nilang sila mismo ay sumalungat sa Panginoon. Bago naligtas si Saulo, mahigpit niyang inusig ang iglesia. At nang makatagpo niya si Jesus sa daan patungo sa Damasco, sinabi sa kanya ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na yung inuusig. Walang ideya si Apostol Pablo bago siya naligtas na ang pag-uusig sa iglesia at pagmamaltrato sa mga mananampalataya ay sa katunayan ay pag-uusig sa Panginoon mismo. Hindi na unawaan ng mga tao kung gaano kaseryoso at kamangmang ang isang kasalanan na magsalita ng walang ingat laban sa bayan ng Diyos. Kung titingnan natin si Goliath, maiisip natin paano siya naging ganito kahangal. Ngunit hindi lamang kwento ang kwentong ito. Nangungusap din ito sa atin. At tumarap siya ng walang anumang tunay na dahilan. Dapat nating iwasan ang pagmamadali sa harapan. Kung hindi kinakailangan. Hindi na kailangang itulak ang ating sarili sa unahan. Iyan ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang pamumuhay ng isang tahimik na buhay ay ang pinakamagandang paraan. Maging para sa akin ang pagiging mangangaral ay isang bagay na mabigat at nakakatakot minsan. Hindi po totoo yun. Maraming maapektuhan ang kapalaran ng mga tao. Iyon ay talagang seryoso at nakakatakot na responsibilidad. Nakakita na ba kayo ng gagamba na gumagawa ng sapot para mahuli ang biktima nito? Hinuhugot nito ang sutlam mula sa tiyan nito at ginagamit itong panghuli sa mga insekto. At nakita ninyo na ba ang uri ng gagamba na naglalabas ng mahabang hibla ng sutla mula sa tiyan nito? Binibilog ito na parang maliit na bola, halos parang tirador. At pagkatapos ay binabato ito para makahuli ng mga insekto. Kaya ang patirador ng bato dito ay parang gagamba na lumilikha ng sutla nito at pagkatapos ay binabato ito. Kaya kahit noong mga araw na iyon, ang mga tao ay gumagamit ng tirador. At si David ay nasanay ng gusto sa pagtitirador. At ito ay may aktual na ugnayan sa ating espiritual na buhay. Nang harapin ni David si Goliath, natalo niya ito sa pamamagitan ng pagtitirador. Sa ating Kristiyanong paglalakad, maaaring hindi tayo makatagpo ng literal na Goliath.
Ngunit ang mga kaaway na katulad ni Goliath ay maaari pa ring lumitaw sa harapan natin. Mga bagay na nakakatakot sa atin o nagpapahirap sa atin. Tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng kanyang tirador. Ang buhay natin sa katunayan ay kapareho ng isang nasa digmaan. Nasa digmaan po tayo. Ngunit ang labanan ay sa Panginoon. Tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 17, verse 47. Basahin unang Samuel, chapter 17, verse 47. Basahin natin ng sabay-sabay. At upang malaman ng buong kapuluang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Sinabi ni David, ang labanang ito ay sa Panginoon. Nangangahulugan ito ng kalalabasan ng labanan ay sa Panginoon din. Ang tagumpay o ang pagkatalo sa anumang laban ay nasa kamay ng Diyos. At sa ating buhay Kristiyano, sa buong buhay natin, tayo ay nasa isang espiritual na labanan. At maging sa espiritual na labanang iyon, ang tagumpay ay sa Panginoon. May nabasa po ako na isang libro na nagsasabi ng ganito. Kapag tinuturuan ng mga magulang na Hudyo ang kanilang mga anak, tinuturuan nila silang mag-isip ng positibo. Kaya nang lumitaw si Goliath sa kwento, sinabi nila sa kanilang mga anak na lalaki, "Hoy, napakalaki ni Goliath, kaya malaki ang target na tatamaan ni David. Mas mapapadali iyon. Kung ang isang tao ay maliit, mas mahirap matamaan ang target. Ngunit dahil napakalaki ni Goliath, sa katunayan mas madali siyang matamaan. Tinuturuan nila ng kanilang mga anak na mag-isip ng ganoong paraan, na baguhin ang kanilang pananaw. At sa ating buhay Kristiyano, ang bagay na tulad ni Goliath ay maaari ring rumitaw sa ating harapan. Sa ating buhay, isang malakas na ideya o ideolohiya ay maaaring biglang dumating na tulad ni Goliath. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga maling paniniwala at maling ideya ay maaaring biglang lumitaw at yumanig sa ating espiritual na buhay. Maaaring lumitaw ang mga nakakakumbinsi na teorya. At sa ating paglakad bilang Kristiyano, ang malaking pagdurusa ay maaaring dumating tulad ni Goliath. Kung minsan, ang napakaraming tukso ay maaari ring lumapit sa atin na parang isang Goliath. Mga malakas na tukso para matisod tayo. Maaaring tapat tayong lumalakad kasama ang Panginoon at biglang may malaking problema tulad ng problema sa ating mga anak na maaaring lumitaw sa ating harapan tulad ng isang higanteng Goliath. Isa sa pinakamatinding pasakit na maaaring maranasan ng isang ina ay ang pagkakaroon ng problema sa kanyang mga anak. Kapag ang isang bata ay nagdudulot ng problema o naligaw ng landas, kung minsan ay nararamdaman ng ina na gusto na lang niyang mamatay. Ngunit may mga taong nagsasalita ng walang pakundangan na nagsasabi, "Oh, akala ko malakas ang pananampalataya ni sister. Hindi man lang niya kayang harapin iyon." Hindi dapat tayo magsalita ng ganoon. Kapag ang isang bata ay hindi umuwi, nagiging sanhi ng walang katapusang pag-aalala at patuloy na sinasaktan ng puso ng ina. Ang ina ay napapagod, namamayat at para bang wala ng ganang mabuhay. Sa sitwasyong iyon, ang sabing hindi niya kayang tiisin iyon ay talagang mali. Kung ang mga taong iyon ay haharap sa parehong sitwasyon, maintindihan nila. Kaya hindi tayo dapat magsalita ng ganoon na lang. Ang mga problema sa mga anak ay talagang napakasakit at marami pang iba't ibang uri ng problema ang maaaring lumitaw. Ngunit nagtagumpay si David, hindi ba? At nais din ng Panginoon na magtagumpay tayo sa Kanya. Sa unang Samuel 17 verse 50, kaya't nagwagi si David laban sa Pilisteo sa pamamagitan ng tirador at ng isang bato. Ibinuwal ang Pilisteo at kanyang pinatay siya. Walang tabak sa kamay ni David. Tinalo ni David si Goliath at binigyan din tayo ng Diyos ng matagumpay na buhay. Bakit sinabi ng Diyos na paliwanagin ang ating ilaw sa sanlibutan? Sapagkat tayo ang ilaw ng sanlibutan. Dahil tayo ang ilaw, sinasabi niya sa atin na magliwanag. At dahil tayo ang asin ng lupa, sinasabi niya sa atin na magbigay ng lasa. Dahil dumating sa atin ang matagumpay na buhay ni Kristo, sinasabi niya sa atin na magtagumpay. Sa Juan, sa chapter 5 verse
4 hanggang 5, sapagkat sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng Biblia sa unang 1 chapter 5, sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Dumating na sa atin ang kapangyarihang magtagumpay. Kaya kahit na marami tayong kinakaharap na kahirapan, nang sinabi ng Biblia na tayo ay magtagumpay, ibig sabihin, nasa atin ang kalakasan upang magtagumpay. Tinanggap na natin ang kapangyarihan upang magwagi. At napagtagumpayan ito ni Jose, kahit na kinamuhian at inusig siya ng kanyang 10 nakakatandang kapatid. Nagdusa siya ng maraming kahirapan sa Ehipto, ngunit napagtagumpayan niya ang lahat at nanalo pa na sa tukso ng asawa ni Potiphar. Sa uli siya ay naging punong ministro. Tinalo rin ni Jacob si Iso. Nakipaglaban sa kanyang biyanan na si Laban at nanalo. At nakipagbuno pa sa Diyos at nanalo. At sa pamamagitan nito ay tumanggap ng pagpapala. Nakipaglaban si David kay Goliath at nanalo. At nakipaglaban din siya kay Saul at nanalo. Sa ating buhay pananampalataya, nais din ng Panginoon na manalo tayo. Nagdala si David ng 5 makinis na bato at ginamit ang isa sa mga ito upang manalo. Sa Biblia, ang bilang ng 5 na ito ay maaaring mangangahulugan ng kasalanan, responsibilidad o biyaya. Ngunit karaniwan, ang numero na 5 ay madalas na ginagamit upang nangangahulugan ng biyaya. Ipinapakita ng 5 sakripisyo sa Levitico na ang number 5 ay nangangahulugang biyaya. At kung titignan natin sa Isaiah 9 verse 6, binanggit dito ang pangalan ni Jesus. At mayroon 5 pangalan. Kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At kung titingnan natin sa Exodus 33, verse 12 hanggang 17, ang salitang biyaya ay lilitaw ng 5 beses. Binanggit rito ang 5 salita sa aking pangunawa. Sa unang Korinto 14 verse 19. Tingnan natin sa saglit, unang Korinto chapter 14. Unang Korinto chapter 14. Verse 19. Unang Korinto chapter 14 verse 19. Ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Sinasabi dito ng pagsasalita ng 5 salita ay may pangunawa ay mas mabuti kaysa 10,000 salita sa wika. Ang 5 salita ay nangangahulugang pagsasalita ng 5 salita. Karaniwan, ang 5 salita ay bumubuo ng isang pangungusap. Kaya nangangahulugan ito ng pagsasalita ng isang naiintindihan na pangungusap ay mas mabuti kaysa pagsasalita ng 10,000 salita sa isang wika. Kaya ito ay 5 salita. Ang number 5 ay lumitaw po dito. Ang 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Nangangahulugan ang pangunawa at pagsasalita lamang ng isang pangusap mula sa Biblia ay mas mabuti. Tinalo ni David si Goliath gamit ang makinis na bato. Kaya tulad ng pagpapakita ni Goliath kay David, ano ang dapat nating gawin kapag ang mga pagsubok at tukso tulad ni Goliath ay lumitaw sa ating harapan? Inihagis ni David ang makinis na bato. Tulad ng paghahagis na nito, matututunan natin na ang batong ito ay kumakatawan sa salita ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Kaya't maaari nating ihagis ang salita ng Diyos sa sinasabi, nasusulat, at nasusulat. At sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita na iyon, mapagtatagumpayan natin ang maraming bagay. Sa pamamagitan ng paghahagis ni David ng bato, natutunan natin na walang kasing kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag inihagis natin ito sa ating mga kaaway. Maaari tayong manalo kapag inilabas natin ang salita ng Diyos. Tingnan po natin, Mateo chapter 4. Binanggit ni Jesus ang Deuteronomy upang labanan at daigin ang dyablo. Mateo chapter 4 verse 1.
Verse 1. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya'y sumagot na susulat, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. Verse 6, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpakatira pa at sasamba sa akin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat ang sulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito'y iniwan siya ng diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Kung si Jesus ay hindi dumating ayon sa laman, wala po siyang dahilan upang tuksohin. Ang tukso ay wala pong bisa para sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Jesus ay dumating sa laman at tinukso upang maging kinatawan para sa sangkatauhan at upang maipakita na siya ay karapat-dapat upang maging tagapagligtas. Si Jesus ay tinukso upang maging kinatawan at bilang halimbawa para sa atin. Sa pamamagitan ng mga tuksong ito, maliwanag na naipahayag na si Jesus ay karapat-dapat na maging tagapagligtas. Si Jesus po ang siyang sinasabi sa Hebreo sa chapter 4 verse 15, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayunmay, walang kasalanan. Ang unang tao na si Adan ay nabigo, ngunit si Jesus na dumating bilang ikalawang Adan ay lubusang nagpagtagumpayan ng tukso. Si Adan ay nahulog sa kung ano ang mabuting kainin at nakakalugod sa paningin at dapat nasain upang maging matalino. Ang mabuting kainin ay ang pagnanasa ng laman, at ang nakakalugod sa paningin ay ang pagnanasa ng mga mata, at dapat nasain upang maging matalino ay ang pagmamataas sa buhay. Nang si Jesus ay tinukso, siya rin naman ay tinukso din sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito. Nung siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at nagutom, gaano kaya siya nagutom? Siya ay tinukso sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman. Tinukso siya ng diablo sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Gayon din, dinala niya si Jesus sa taluktok ng templo at sinubukang patalunin siya sa harap ng maraming tao. Ito naman po ang pagnanasa ng mga mata. Ipinakita niya kay Jesus ang kalawalatian ng mga kaharian sa mundong ito at sinabi, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Ito naman pang pagmamataas sa buhay. Ang tatlong tuksong ito ay dumating. Ngunit paano ba napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng ito? Sinabi niya, nasusulat. Sa verse 4, nasusulat. At sa verse 7, nasusulat. Verse 10, nasusulat. Napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng mga panunukso sa pamamagitan ng nasusulat na salita. Natalo ni Jesus ang diablo sa pamamagitan ng pagbanggit ng salita ng Diyos. Sa loob ng 3 beses na panunukso, kagaya ng pagpatay ni David kay Goliath, sa pamamagitan ng makinis na bato, binato ni Jesus ang salita ng Diyos at hinagupit ng direkta ang diablo at nagtagumpay. Kagaya po nito, ang ating buhay pananampalataya, kung pagmamasdan po natin ito, ang pakanan ni Satanas ay ating makikita. Ang tao po ay nabubuhay sa tinapay lamang. Ang tao ay katawan lamang at wala ng iba. Makikita natin ang paniniwalang rito ay nangangahulugan ng lubos na pagkalinlang mula sa diablo. Ang tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay lamang. Gayun din, mayroon ding mga tao na binibigyang diin lamang ay ang kaluluwa. Tayo ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng kaluluwa. Hindi rin naman po ito tama. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ibig bang sabihin ito na ang ating tinapay ay mahalaga o hindi? Ibig sabihin po na mahalaga rin naman po ito. Ang pagkasabi na hindi natin kailangan ng mga pisikal na bagay at kaluluwa lamang ang mahalaga ay mali rin po. Isang bagay pa,
Dito ay sinabi sa kanya ng dyablo na tumalon mula sa mataas na dako. Patuloy pong hinihimok ng dyablo ang mga tao ngayon. Uy, subukan mo magpakamatay. Gawin mo ito. Uy yun. Hinihimok niya tayong suwayin ang salita ng Diyos ayon sa ating kagustuhan. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Mateo 4:7. At gayon din dito, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ginawa niya na sumuway tayo sa salita ng Diyos, habulin ang mga makamundong bagay, at nasayin ang mga makasanlibutang bagay ay mga pakana ng dyablo. Subalit si Jesus ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sa ating buhay pananampalataya, ano po ang ating kailangan? Kagaya ni David, na mayroong eksaktong 5 makikinis na bato, mayroon pong mga makikinis na bato na dapat nating ingatan sa ating buhay pananampalataya. Kailangan nating matutunan na gamitin ang salita ng Diyos at kailangan nating palaging panatilihin ang salita ng Diyos na malapit sa atin. Sa ating buhay pananampalataya, tayo ay tinutokso ng dyablo. Patuloy niya tayong hinihimok na huwag manatili kasama ang mga naligtas. Ito po ay totoo. Subalit, sinasabi sa Juan 15 verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sa verse 4, kayo'y manatili sa akin. At ang mga salitang ito ay kailangan na malalim na maitanim sa ating mga kaluluwa, sapagkat maraming bagay ang nangyayari na nagiging dahilan upang iwan natin ang fellowship ng mga naligtas. Kaya mahalaga na ingatan natin ng mabuti ang salitang ito sa ating mga puso. Noong una akong naligtas, napakasaya ko po. Bago ako maligtas, sinubukan kong mag-aral ng mabuti. Ngunit pagkatapos kong maligtas, napakasaya ko na naisip ko na ano pa ang silbi ng pag-aaral. At ang gayong kaisipan ay biglang dumating sa akin. Simula na ikalawang semester ng aking first year sa middle school, ako ay nag-enjoy lamang sa pag-aaral at nabubuhay lamang upang mag-aral. Ngunit pagkatapos kong maligtas, ang kaisipan na ano pang silbi ng pag-aaral ay bigla na lang namutawi. Naramdaman ko na dapat kong pag-aralan ng Biblia. Kaya habang isinasapamuhay ko ang aking buhay pananampalataya na may katapatan, naisip ko na ikaw ay isang mag-aaral, kaya dapat ka mag-aral. Ngunit pagkatapos maligtas, ayaw ko nang mag-aral. Nais ko lamang na matutunan ko ang Biblia. Kaya noong nag-aral ako, dahil wala naman akong ibang choice, sinabi ko sa sarili ko na, hoy, ikaw ay Kristiyano, kaya dapat ka lamang mag-focus sa iyong buhay pananampalataya. At nung nag-focus naman ako sa aking buhay pananampalataya, sinabi ko naman sa sarili ko na, ikaw ay isang mag-aaral, kaya dapat ka lamang mag-aral. At nung nag-aral ulit ako, sinabi ko naman na ikaw ay isang Kristiyano. Kaya ang aking pag-iisip ay pabago-bago. Kinalaunan, habang nagbabasa ako ng Biblia, ang lahat ng bagay ay naging malinaw. Naunawaan ko na sinasabi ng Biblia na kalooban ng Diyos na tayo ay manatili sa lugar kung saan tayo tinawag at gawin ang ating gawain. Kaya hindi na po ako nalito. Tignan po natin sa Biblia, sa talatang ito, sa unang Korinto chapter 7, verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat tao sa posisyon na iyon, hayaang ang bawat isa ay mamuhay, ito ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Pagkatapos ko maligtas, ay dumating ang panahon na parang ayaw ko nang mag-aral ng mga kasanlibutang bagay. Ngunit nang mabasa ko ang talatang ito ay kinaunawaan na kung ako ay tinawag ng Diyos bilang isang mag-aaral, kung gayon, itinawag niya ako sa posisyon bilang mag-aaral, sapagkat ito ay kinakailangan. At kung niligtas niya ako habang ako ay nasa university years, kung gayon ay tinawag niya ako, sapagkat iyon ay kinakailangan. Kaya pinaniwalaan ko po ito, kahit na ayaw ko, dahil sa talatang ito, sinunod ko po ito. Kung wala ang talatang ito, ako mismo ay maguguluhan. Ngunit dahil sa talatang ito ay kinaunawa na dahil tayo ay liwanag ng sanlibutan at ang asin ng sanlibutan, kung gayon ay tama lamang na matapat nating punan kahit pa ang ating mga makasanlibutang posisyon habang nabubuhay para sa Panginoon. At sa wakas ay naunawaan ko po ito. Kaya kahit mayroon tayong pagkalito, ngunit kung mayroon tayong kahit isang salita ng Diyos na panghahawakan, kung gayon ay kumapit po tayo dito. At pagkatapos na ako ay maligtas, noon naisip ko po ito. Ang mabasahin ko naman ang aklat tungkol sa church history, nakita ko na maraming tao ang naging martir. Kaya naisip ko, paano kung sabihan ako na maging martir balang araw? At imagine ko na si Kim Il-sung ay pupunta sa akin at tutukan ako ng baril na sinasabi, mananampalataya ka ba kay Jesus o hindi? Kung sasampalataya ka kay Jesus, babarilin kita. Sa ganong sitwasyon ay naramdaman ko na sabihin ko na, sige, gawin mo. At kung
Babalatan ng isang tao ng buhay na sinasabi, sasampalataya ka ba kay Jesus o hindi? Habang binabalatan ka pa unti-unti o kaya naman ang pagbibigay na sinusunog nila ang tao sa isang tikin at unti-unti silang namamatay. Na-imagine ko po ito, naisip ko kung makakaya ko bang tiisin hanggang ganoon. Kaya kung tignan po natin, unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksohin ang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay nagalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ang Panginoon ay totoo at tapat, kaya't hindi niya ipahintulot ang mga pagsubok na hindi natin kaya at sinabi din, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Kaya't nalaman ko na ang pagiging martir ay hindi lamang ibinibigay kung kanino man. Ibinibigay lamang ito sa karapat-dapat dahil mayroong tinawag na sukat ng pananampalataya. Kaya't maaaring sabihin ng isang tao, paano ko magdusa ako ng gaya ng kay Job? Mawala ang lahat ng kanyang mga anak at mga ari-arian, pero hindi po ito ibibigay kung kanino lang. Ang sukat ng pananampalataya ay dapat tugma dito. Noong naunawaan ko na ibinibigay lamang ng Diyos ang mga pagsubok sa taong makakapagtiis, nalaman ko na hindi ko pala kailangang mag-alala. Dahil nagbibigay lamang ang Panginoon ayon sa kaya nating tiisin at kung paano tayo nabubuhay pagkatapos maligtas. Maraming mga kahirapan at madalas ko ring iniisip, kailan kaya matatapos ang kahirapan na ito? Ngunit nung makita ko po ang verse na ito ay naunawaan ko. Tignan po natin, Ecclesiastes chapter 7. Verse 13. Basahin po natin ang sabay. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Kapag binaluktot ng Diyos ang isang bagay, tutuwig lamang ito kapag dumating na ang tamang oras. Kaya naman, sa panahon ni Jose, ginawa itong baluktot ng Diyos sa loob ng 13 taon. Hanggang sa lumipas ang mga taon na iyon, hindi ito naging matuwid. Ngunit makalipas ang 13 taon, ang lahat ay agad na naging matuwid. Si David ay tinugis at pinahirapan ni Saul, dahil ito rin ay itinakda ng Diyos na tahakin niya. Walang anuman ang magiging matuwid hanggang sa panahong itinakda ng Diyos. Sa pang-araw-araw na nating buhay ay gayon din. May mga bagay na binaluktot ang Diyos sa panandaliang panahon. Sila ay mananatiling gayon hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kaya sinasabi sa mga kasulatan, isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sino makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Kapag sadyang binaluktot ng Diyos ang isang bagay, meron iyong dahilan. Bagaman tayo ay magtaka at magdusa dulot nun, ang Panginoon ay sinasanay tayo sa pamagitan ng mga ito. Kaya nga, sinasabi, sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Sinasabi din po dito, sapagkat ibinababa ng Diyos ang mapagmataas, ngunit ang mapagpakumbaba ay kanyang inililigtas. Job 22:29. Ang pagiging mapagpakumbaba, sa katunayan ay katibayan na tayo ay itataas dahil ang pagbababa ay mayroong limitasyon. Dahil kapag ikaw ay naroon na sa pinakamababa, ang tanging daan lamang ay ang pataas. Dahil sa mga bagay na sadyang binaluktot ng Diyos, kapag dumating ang tamang panahon, ang Panginoon mismo ang magtutuwid dito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat lang tayong sumampalataya. Kung maniniwala tayo at maghihintay, isa-isang itutuwid ng Panginoon ang lahat ng mga bagay kapag dumating ng panahon nito. Sinasabi ng iba, bakit napakahirap ng buhay ko? Bakit para ba ang iba ay lumalakad ng matuwid at maayos sa daan, pero sa akin ay baliko? Hindi dahil na kinamuhian ka ng Diyos. Kapag nais ng Diyos na bigyan ka ang isang tao ng espesyal na pagpapala, sadya ding babaluktutin ng Diyos ang ilang parte sa buhay ng taong iyon. Kaya naman, tayo ay kanyang sinasanay at dinidisiplina. Sa ating buhay Kristiyano, ang bawat salita ng Diyos ay gaya ng bato sa isang tirador. Kaya dapat alam natin kung paano ito gagamitin ng maayos. Kaya kung nagsasalita ang isang tao tungkol sa evolusyon, madali sa atin na magbato ng ganito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tama? Kung nagsasalita ang isang evolutionist, simple lang. Natin sasabihin ng Genesis chapter 1 na sa 10 beses na nagsasabi na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay ayon sa kanilang uri. Naroon ang sagot.
Ang pagbibigay ng mga talata sa Biblia, gaya nito ay isang tunay na karunungan para sa ating buhay Kristiyano. Ang paraan para madaig natin ang dyablo ay sa pamamagitan ng mga kasulatan. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Apokalipsis 12:11. At paano natin madadaig ang dyablo? Sabi po, dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Sa pamamagitan ng pagkapit sa katotohanan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay inalis niya ang lahat kong kasalanan magpakailanman. Kung sasabihin nating napatawad na magpakailanman, kung gayon ay walang paraan ang dyablo para makalusot. Dahil pinanindigan natin na ang lahat ng ito ay napatawad na magpakailanman, kung paanong dinaig ni Jesus si Satanas sa pamamagitan ng salita, gayon din naman natin dinadaig ang dyablo sa pamamagitan ng mga nakasulat na salita. Sa ating buhay Kristiyano, may mga pagkakataon na tayo ay tumatayo sa mga sangang at kailangan nating pumili kung paano tayo mabubuhay. Napapaisip tayo, dapat ko bang piliin ito o iyon? At kung hindi natin alam kung ano ang gagawin, ano po ang sinasabi ng kasulatan? Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Para sa taong natatakot sa Panginoon, tiyak na ituturo sa kanya ng Diyos ang daan na dapat niyang piliin. Maging sa Ecclesiastes chapter 7, malino na sinabi doon na kapag tayo ay nasa sitwasyon na imposible sa daan na ito o daan na iyon, ngunit para sa mga natatakot sa Panginoon, ay mayroong pangatlong daan na ibibigay ang Diyos. Kung maharap tayo sa problema pinansyal, dapat tayong bumato ng tirador mula sa salita ng Diyos. Umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi na kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag natin masabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Hebreo 13:5-6. Gaya na sinasabi sa Hebreo chapter 13, dapat nating ibato ang salita ng Diyos. At sabi pa, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong didalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo dito. Unang Timoteo 6:6-8. Mayroon naman tayong pagkain, di ba? Mayroon tayong damit, tama? Kung ganoon, dapat ay masiyahan na tayo dito. Kapag tayo ay humarap sa kahirapan at naghintay sa Panginoon, tiyak na alam ng Diyos kung sino ang naghihintay sa Kanya. At kahit na magkaroon tayo ng mga kabalisahan, ngunit sabi, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Unang Pedro 5:7. Dapat patuloy nating ibato ang salita ng Diyos. Maging sa ating pamilya, ay maaari ding magkaroon ng mga suliranin at kahirapan. Sa ating buhay pamilya, gaano po kahalaga na tayo ay bumato ng salita gaya ng sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Kahit ang asawang lalaki ay hindi kumikita ng malaki, ang makasama siya ay masigit na mabuti kaysa siya ay wala. Siya pa rin ay haligi na nagbibigay ng proteksyon. At kahit ang isang anak ay nagdudulot ng problema, mas mabuti pa rin na nariyan siya kaysa hindi. Dahil mayroong posibilidad na ang bata ay mabago kalaunan. Dapat nating sanayin ang ating sarili na patuloy na bumato sa salita at patuloy na bumato ng paulit-ulit kapag tayo humahanap ng isang malaking kahirapan. Sa gabing madilim ng pagdurusa, dapat tayong tumayo ng matuwid at bumato mula sa salita ng Diyos. At ang awit ng mga awit, sabi po doon hanggang sa ang araw ay humiga at ang mga anino ay tumakas, ako'y paparoon at sa bundok ng Mira at sa burol ng Kamanyang. Nagaya na sinasabi sa awit ng mga awit, chapter 4, verse 6, hanggang sa ang araw ay humiga at ang mga anino ay tumakas. Ibig sabihin, kapag naging mahirap at madilim ang buhay, anong dapat natin gawin? Sabi po, ako'y paroroon sa bundok ng Mira. Ang Mira ay tumutukoy sa kamatayan. Sa Esther chapter 4 verse 16, sinasabi ng Reyna Esther, kung ako'y mamamatay ay mamamatay. Ang taong handang mamatay ay kayang lampasan ang mga kahirapan at pagdurusa. Sabi pa, ako'y pupunta sa burol ng Kamanyang. Ang Kamanyang ay imahe ng panalangin. Kapag dumating ang matinding kahirapan, sinabi sa atin ng Panginoon na tayo ay manalangin. Sinabi ng Biblia, ang tumawag sa akin sa araw ng tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan at iniligtas kita. At uluwalhatiin mo ako. Gaya ng sinabi sa mga awit chapter 50, sa araw ng kabagabagan dapat tayong tumawag sa Diyos. Hindi nito tinutukoy na huwag na mag-alala, kundi tumawag sa Diyos. Gaya ng ipinanalangin ni Jabez, dapat din nating hanapin at tulong ng Diyos at huwag nating sabihin na mahirap mag-evangelize. Ano po bang sinasabi ng Bible? Sa awit 116 verse 10, sabi, ako'y naniniwala ng aking sinabi, ayon dito, mabuti sa atin na ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso at ibato natin ang bawat salita sa tamang pagkakataon. Gaya ng pagtira ng bato sa tirador, sinasabi ng iba, nakakatakot ang asawa ko. Ngunit kung mayroong salita ng mabuti para sa iyong asawa, isulat mo iyon at patuloy kang manalangin at natural mong sasabihin ang salitang iyon kalaunan. Kapag tayo ay nanalangin at binato ang salitang iyon, magiging malaki ang epekto noon. Ang mahalagang pagsasalita ay walang bisa.
Ang mahabang pagsasalita ay walang bisa, ngunit ang mag-igsing salita ay may bisa. Kung patuloy mo itong ibabato, ito ay magkakaroon ng epekto. Ako'y naniniwala ng aking sinabi, kapag nagsalita kayo ng isang salita, ang gawain ng Panginoon ay mahahayag doon. At kapag ang sexual na tukso ay dumating, anong sinabi ni Jose? Genesis 39 verse 9, paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kapag binitawan mo ang ganitong salita sa iyong puso, ito po ay mabuti. At kapag nakita natin ang gantimpala at kaluwalhatian mula sa Diyos sa pagtitiis sa tukso, malalampasan po natin ang mga tukso. Tingnan po natin sa isa pang verse. Balikan po natin. Unang Samuel chapter 17 verse 40. Unang Samuel 17 verse 40. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at umili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Madalas na ginagamit ni David ang tirador sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Nag-iensayo po siya rito ng sobra-sobra. Pumili siya ng mga madudulas na bato. Tanging kung madulas lang ang mga bato, doon niya lamang ito maibabato ng mabilis at maayos. Magiging nakakapinsala talaga ang mga ito. At ang magpakita ang Panginoon kay Gideon, ano po yung sabi ng Panginoon sa kanya? Doon po sa mga hukom, sa chapter 6 verse 12, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw na magiting na mandirigma. Pero siya ay gumigik ng trigo ng patago. Kaya bakit siya tinawag ng Panginoon na magiting na mandirigma? Dahil kilala siya ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, humayo ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Midian. Kapag binasa po natin ang Biblia, si Gideon ay may mga kapatid na pinatay ng mga Midianita. Kaya nga, ang mga Midianita ay kanyang mga kaaway, subalit wala siyang lakas. Kaya upang may paghiganti ang kanyang pamilya, tuloy-tuloy niyang pinalakas ang sarili at nagsanay ng husto, higit kanino pa man sa panahon niya. Kaya siya ay naging pinakamalakas na tao sa panahon niya. Humayo ka sa kalakasan mong ito. Nakita ng Panginoon kung paano nagsipag si Gideon sa kanyang pamumuhay, kaya tinawag siyang magiting na mandirigma. At ginamit siya ng Panginoon upang talunin ang hukbo ng Midian. Si Gideon ay may mga sama ng loob sa kanyang puso. Si David ay umasa sa Diyos mula sa kanyang kabataan at dahil mahal niya ang kanyang mga tupa, siguradong siya ay naghanda ng higit kanino pa man upang maprotektahan sila. Kaya ginamit ng Panginoon ng mga tao ito. Tingnan niyo po, tayo po ay napalaya mula sa ilalim ng kautusan. At kasabay noon, tayo ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Bago tayo naligtas, ang Diyos ay hukom at ako ay makasalanan. Pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos ay naging ating Ama at ako ay naging anak. Ang Panginoon ay naging ating Panginoon at ako ay naging lingkod. Ang Panginoon ay naging lalaking ikakasal at ako ay naging babaeng ikakasal. Tayo po ay pumasok sa panibagong relasyon. Subalit sinasabi ng iba, gagawin naman ng Diyos lahat. Mananatili lang ako dito sa gilid. Mali po ito. Mali po ito. Tayo po, bilang mga bagong nilalang, ay hindi po tayo 0. Sinabi ng iba, ang Diyos ay 2 at ako ay 1. Kaya 2 minus 1 equals 1. Kaya mananatili lang ako dito sa isang tabi. Mali po ito. Bilang mga bagong nilalang, nabubuhay tayong kasama ng Diyos. Kaya sa 1 Tesalonica 5 verse 10, na namatay dahil sa atin, upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Ang Christian life po ay pamumuhay na kasama ng Panginoon. Ang tatay ay may 5 taong gulang na anak. Inutusan niya ito ng maliit na bagay. Pero sinabi ng anak, Ama, wala akong anumang kayang gawin. Ikaw na gumawa ng lahat. Dito lamang ako sa gilid. Ito po ay espiritual na bata o kadudududang bata.
Sinaway siya ng tatay, dalian mo, bilhin mo ito. At ang mga bagay na kayang gawin ng bata ay dapat niyang gawin. Merong babaeng kakasal at sinabi niya sa kanyang asawa, mahal, wala akong anumang kayang gawin. Di ko kayang magkaanak, magpalaki ng anak, magugas at ng pinagkainan, mag-ayos ng kama, wala akong magawa. Ikaw na lang ang gumawa ng lahat habang ako nasa gilid lang. Siya ba ay spiritual na asawa o kadudududang asawa? Dapat niyang gawin ang bagay na kaya niyang gawin. Ang mayroong isang Panginoon at lingkod, inutusan siya ng Panginoon pero sinabi ng lingkod, Panginoon, wala akong magagawang kahit ano. Ikaw lang ang gumawa dito. Dito lang ako sa gilid. Siya ba ay spiritual na lingkod o kadudududa? Ano mang kayang gawin ay gawin. Dapat niyang gawin. Kaya nga, sinasabi na, kaya naman gawin ng Diyos ang lahat. Dito lang ako sa gilid. 100 ang Diyos at ako ay 0. Ito ay mukhang spiritual, subalit ito po ay tama. Ang Diyos ay 100, subalit dapat nating gawin ang makakaya natin sa mga bagay na kaya nating gawin. Sa Juan sa chapter 11, nang binuhay ni Jesus si Lazaro, sa verse 39, alisin ninyo ang bato. Ito ang sinabi ni Jesus na dapat gawin ng mga tao. Sa verse 43, Lazaro, lumabas ka. Ang pagbuhay kay Lazaro ay gawain ng ginawa ng Panginoon. At sa verse 44, siya ay inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Sinabi niya ang gawain na dapat gawin ng mga tao. Ang mga bagay na kaya nating gawin ay natural lamang. Kaya, sinabi po sa 2 Pedro chapter 1 verse 5, gawin ninyo ang lahat sa inyong makakaya. 2 Pedro 1 verse 10, lalong pagsikapan. Kung babalikan natin, yung nakaraang taon ay sabihin, dahil ginagawa ng Diyos ang lahat, sinusubukan ko lang gawin ay tama. Ito po ay mali. Kung ano ang kaya natin gawin ay dapat natin gawin ng may buong pagsisikap. Tama po ba? Sinasabi ng iba, hindi ko kayang hindi magmura. Ganito na ako eh. Pag nagagalit ako, wala akong magagawa kundi magmura. Ito po ay dahil hindi niya kaya, hindi dahil sa hindi niya kaya kundi magmura o dahil hindi niya sinubukang wag magmura. Hindi niya sinusubukan kahit isang beses. Tama po ba? Ganito na ako. Hindi na ito maayos. Hindi ito dahil hindi maiayos kundi dahil ayaw mong iayos. Ano mang kaya natin gawin ay dapat gawin. Si David po ay malinaw na dahilan kung bakit siya ginamit ng mahalaga ng Diyos. Kung ano man ay ang matapat nating ginagawa sa araw-araw na buhay natin ay ang mga bagay na gagamitin ng Diyos. Kung nagbabasa tayo ng 10 chapter sa Biblia araw-araw at may maghuhulog ng 40,000 sa iyong ipon natin, tayo po talaga ay araw-araw na magbabasa ng Biblia ng 10 chapter sa buhay natin. Madalas natin sinasabi, malakas ang sinful nature ko at nabibigo tayong gawin ang dapat gawin ng may buong pagsisikap. Pag tinignan natin ang buhay ni David, malinaw natin makikita ano ang dapat nating gawin ng may buong sipag. Ngayon, mula sa tirador ni David ay tumanggap tayo ng maraming aral. Manalangin po tayo. Naming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin dahil sa mahalagang dugo ng Panginoon at tinayaan po ninyo kaming mabuhay sa biyaya at pag-ibig. Salamat po dahil sa pinapangunahan po ninyo kami sa buong taon na ito na inyong biyaya. Tulungan niyo po kaming magsikap pa ng husto at kumilos po kayo sa amin upang magawa namin ang dapat naming gawin ng may buong pagsisikap. Kami po ay team na dumadalangin na gamitin po ninyo kami ng husto sa mahalagang gawain. Pakiusap manguna ka po sa amin sa lahat ng mga gawain ng church at tulungan niyo po kami na may sakatuparan ang misyon sa loob ng bansa at ang world mission ng maayos at gamitin niyo po kami ng mahalaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.